Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Aalamin natin ang tunay na mangangaral ng Diyos sa loob ng nalabing iglesia. Sapagkat masakit man sabihin, kapatid na Fernan, hindi kasi lahat ng tumatayo sa pulpito ay mangangaral ng Diyos. Gaya na rin ng sinasabi nga rin ng kapatid na Ellen White sa kanyang liham, magdadala ito ng sulo ng huwad na propesiya. Sabi ng kapatid na Ellen White sa Testimonies to Ministers sa pahina 400 ng 1898. Kaya napakahalaga na maging aware ang mga kapatid sa mga tumatayo at gumaganap ng mga tungkulin, lalong-lalo na sa pagpapakain sa ating mga kapatid. Dahil kung tatalakayin natin, kapatid na Fernan, ang tunay na mangangaral ng Diyos, ang kabaliktaran nito, merong hindi tunay na mangangaral. Kasi hindi naman tayo kukuha ng guest speaker sa mga Baptist, kapatid na Fernan. Tama po. Kaya ang mangyayari nito talagang magandang alamin natin yung tunay, yung mga katangian ng tunay na mangangaral na ang Diyos ang naglagay, kapatid na Fernan. Oo, katulad niya ng sinasabi ng ating propetisa, no, bagamat may katulad ng iyong binabanggit, hindi lahat ng tumatayo mangangaral ng Diyos. Ano ho? Oo, pero ang kagandahan nito kapag ang pinag-uusapan sa tunay na iglesia, ganito ang ating mababasa dito sa Light Sketches, copyright 1913 sa mga pahina 437 at 438 na sulat ng kapatid na Ellen White. Ang sabi dito, I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them even to the end. Ayun, ang kagandahan nito, kapatid na Aldrin, ang Diyos ng Israel ay patuloy niyang iingatan yun pong kanyang iglesia. Ano ho? Hanggang sa kahulihang panahon, kapatid na Aldrin. Kaya nga dito, kapatid na Fernan, nakikita natin maging si Apostol Pablo, ang kanyang katangian ay talagang ipinapahayag niya yung kanyang sarili na sinasabi po rito sa unang Tesalonika, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4. Dito po sa unang Tesalonika, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4. Ang sabi po ni Apostol Pablo bilang pagpapatuloy na sa ating tinatalakay, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lubod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Ito ang isang napakagandang mangangaral ng Diyos, kapatid na Fernan, ano? Opo. Ay sinasabi ni Apostol Pablo na sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Sa makatwid, kapatid na Fernan, meron siyang mangangaral, hindi sa... Kasi sabi ni Apostol Pablo dito, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian. Talagang direkta na ni Pablo, ang kanyang itinuturo, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pandaraya. Kasi maraming mangangaral ngayon, kapatid na Fernan, lalo na mabas ng ating samahan, maraming mangangaral ngayon, puro karumihan ang dadalhin Dadalhin na po sa karumal-dumal, kapatid na Fernan. Oo. At may binabanggit din, kapatid na Aldrin, dito po sa isang talata naman ng
mabutit ipa-plus ko na sa screen. Ayan. Hindi ko nahabol yung talata mo, kapatid na Aldrin eh. Ganito ang sabi sa atin, buhat sa Kapitulo G, talatang 14 ng Roma, kasuwato ito ng binabanggit ng kapatid na Aldrin. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kanila o sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig ng walang tagapangaral? Ibig sabihin, kapatid na Aldrin, napakahalaga pala ng mga ngaral. Ano? Sa sunod na talata, sa 15, paano silang magsisipangaral? Eto na, kapatid na Aldrin. Kung hindi sila mga sinugo, gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Dito napakaliwanag, kapatid na Aldrin na yung pong mga ngaral na tatayo, yung pong mga ngaral na sa Diyos, dapat talaga isinugo, kapatid na Aldrin. Kaya hindi po lahat ng nagdadala ng Biblia, hindi po lahat ng bumabasa ng Biblia, hindi lahat ng nangangaral ay sugong mula sa Diyos. Talaga pong merong mga isinugo. Ito yung malimit kong narinig kay kapatid na Aldrin na pinabili lang ng suka pagkatapos nangaral na. Hindi ganoon kailangan sugo ka ng Diyos. Hindi yung napasubo, kapatid na Aldrin talagang isinugo ng ating Panginoong Diyos. At ito po ang napakahalaga sa atin, mauri natin kung yung bang mga ngaral na yan, ay sugo ba talaga ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Aldrin? Iyon, dahil kasi ang kasuwato niyan, kapatid na Fernan, nataglay natin. Marami kasing mga ngaral ngayon, nakikita natin, iba ang kanyang ipinapangaral, gaya din ng ipinapahayag ni Apostol Pablo dito po sa Filipos 1.15. Ito po ang sinasabi sa Filipos 1.15. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ayan, marami po kasing klase ng mga ngaral, kapatid na Fernan. Kaya dito, makikita natin dito sa sinasabi ni Apostol Pablo na tunay doon ay pinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at yung sa iba naman sa pakikipagtalo, pero naman yung iba sa mabuting kalooban. Ayan. At ito ang maging prinsipyo ng mga ngaral na yung sinabi mo nga na talaga ang Diyos ang nagsugo at tinitiyak natin na ang Panginoon ang nagsugo, ang kanya talagang itinuturo sa mabuting kalooban. Yung lagi mabuting kalooban. Kasi merong sermon, kapatid na Fernan, sama ng bubi, hindi makamove on. Tama. Tama. Kaya pa yan, kapatid na Aldrin, sorry, naputol kita. Dagdag pa rin, sa binabanggit po ninyo, yung binabanggit dito sa Roma, kung bakit mayroong mga ngaral talaga, na ganyan na lang kung kumilos, o ganyan na lang kung tumayo Ganito ang sabi sa atin sa Kapitulo 10, sa talata naman ay 2 ng mga taga-Roma. Ano po ang sabi rito? Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos. Datapwat, hindi ayon sa pagkakilala. Talatang 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasasakop sa katwiran ng Diyos. Dito, kapatid na Aldrin may mga taong ayaw pasakop sa katwiran ng Diyos Ang gusto nila, maitayo yung gusto nila. Kaya tulad ng sinasabi mo, ginagamit ang pulpito sa maling pamamaraan. Kasi ang gusto nilang matanyag, ang gusto nilang maitayo, yung kanilang sarili. Samantala, ang tunay na sugo talaga, ang tunay na mga ngaral ng Diyos. Ang ibinabandila, hindi yung sarili, kundi yung kaluwalhatian, yung karangalan ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Aldrin. Kaya nga, kung atin pang aalamin sa mga teksto sa Biblia, kapatid na Fernan, talagang sabi mo nga pagdating sa pulpito, at ang kanya talagang dahil siya ay sinubo ng Diyos, dahil siya ang tunay na mga ngaral ng Diyos,
ang kanyang mga salita ay salita ng Diyos. Ito yung isang pagkakilanlan na siya ay sinugo ng Diyos. Basahin po natin dito sa 1:3:34. Ano po? Isang katangian ng tunay na mangangaral ng Diyos. Ang sabi po sa 3:34 ng 1, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Meron kasi nagpapakilala, sugo ng Diyos, kapatid na Fernan, ano? Alam naman natin, itong nasa dilima, nagpapakilalang sugo daw siya ng Diyos, pero ang pag-aangkin, talagang ipinakikilala niya at tinataas yung kanyang sarili. At nangyari po nga nito, dahil siya nga ay makikilala natin hindi tunay na sugo ng Diyos, ipinakilala lang si Kristo, talagang taong-tao. Ito yung mga maling pangangaral na matitiyak natin, hindi talaga galing sa Diyos, kapatid na Fernan. Opo. Kaya nga napakahalaga yung pag-aaral natin ngayong gabi, no? Para masuri natin kung yun bang mga ngaral na tumatayo ay talagang buhat sa Diyos, ano? O di kaya sila ay tumakbo lamang sa ganang kanilang sarili. Ano ho? Ngayon, may binabanggit pang isang talata, ano? Dito sa kapitulo 15 ng aklat ng Mateo. Mateo 15, talatang I think 9. Ayan. Ganito ang atin pong mababasa. Ano ho? Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Oh? Aba, kapag ang susundin mo palang pangangaral, hindi buhat sa Diyos. Ano? At ito galing lamang sa mga turo ng mga nakagisnan mong mga ministro, nakagisnan mong pastor. Ano? Walang kabuluhan yung ginagawa nilang pagsamba, kapatid na Adrin. Kaya tama lamang din yung sinasabi ng aklat ng Mateo, kung inyong natatandaan, sa talatang 7, kapitulo 7, talatang 21. Mabuti ilagay ko na rin sa screen. Ano? Mateo 7:21. Ayun. Ano po ang wika sa atin? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi po ng ating Panginoon. Ano? So sa makatwid, mga kababayan, mga kapatid, ano ho? Kapag ka ang daladala niyang turo, daladala niyang aral, hindi buhat sa Diyos, ano po? Masasayang lang ang inyong ginagawang paglilingkod. Kasi, ang sabi rito, kahit anong tawag ninyo, kahit anong tawag nila, maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon Maraming pumapalakpak pa nga pag nagwo-worship Patalon-talon pa, palundag-lundag pa nga, pangulong-gulong pa yung iba, kapatid na pangisay-ngisay pa nga Ano? So, sabi rito, hindi lahat, hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit. Yung gumaganap ng kalooban ng Ama, yun ang tunay na isinugo ng ating Panginoong Diyos. Pero yung ang kanilang itinuturo, lihis sa banal na kasulatan, kundi ayon lamang sa turo ng mga tao, walang kabuluhan yung kapatid na Aldrin. Ayan, isa pang napakaganda, kapatid na Fernan, ano? Sa tunay na mangangaral na lagay ng Diyos, ang Diyos ang naglagay, mismo si Apostol Pablo ay sinasabi niya, kapag tayo ay nagtuturo, dapat tayo mismo ay susunod na mga nagtuturo. Yan ang isang napakaganda kasi marami ngayon na mangangaral, yung kanyang itinuturo, siya pa mismo ay hindi sinusunod. Kaya nga meron ganitong pahayag si Apostol Pablo bilang tapat na mangangaral ng Diyos sa loob ng nalabing iglesia, meron siyang ganitong itinuro, kapatid na Fernan. Ang sabi po sa Roma 2:21-22. Roma 2:21 hanggang 22, ang sabi po ay ganito. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay ninanakawan mo ang mga templo. Ito ang isang napakaganda, kapatid na Fernan. Ano? Maraming nagtuturo na ikaw na nagsasabing, ang sabi doon ay, ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao, huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka sa pamamagitan ng papaanong parang, kapatid na Fernan.
Marami kasi mangangaral ngayon, hindi tinuturuan yung miyembro na mag-ikapo, kapatid na Tama. Fernan. Oo. Opo. Yun lang nakadebate natin nung nakaraan eh. Di ba? Ayaw mag-ikapo eh. Napatunayan natin, dapat palang magbigay ng ikapo. Ayan. Mga ngaral din yun, kapatid na Aldrin. Tama. So, kaya nga, sinasabi natin, hindi lahat po ng mga ngaral sugong mula sa Diyos. Yung iba, gusto lamang matanyag yung kanilang sarili. Makapagtayo ng kanilang sariling iglesia na pagtitignan mo naman, scrutinize mo yung aral, malayo sa Diyos. At dito rin sa binasa mo, kapatid na Aldrin, napakaganda eh. Maraming nagsisikap eh, maraming nagtuturo, maraming mga ngaral. Pero yung sarili nila, hindi nila maturo-turuan. Di ba? Ayun. Ito masaklap dito eh. Sabi rito, ipinangangaral ng mga taong ito, bawal magnakaw. Huwag magnanakaw. Tapos yun ang paniniwala nila. Tapos kapag itatanong mo na yung 10 Commandments, ayaw na ngayon sa 10 Commandments. Pero ang aral nila, huwag magnanakaw. Diba? Di komplikado. Eto pa isa. Marami rin to, kapatid na Aldin. Sige po. Mahusay manalita. Mahusay mangaral. Kaya lang, kapatid na Aldin eh. Ang sabi rito sa talatang kasunod, yung binasa mo, sinusundan ko lang yung binigay po ninyong talata, ano? Sige po. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya. Nangangalon niya ka. Ayan. Mabigat ito, kapatid na Aldrin. Mabigat. Kung minsan tawag dito, mismong mga ngaral na mismo ng Diyos nahuhulog sa pagkakasalang ito eh. Yan, opo. Pero ang kagandahan dito, kapatid na Aldrin, kapag nakita natin na tayo ay nahulog, nagkamali, nadapa, abay, huwag ka mananatiling nakadapa. Ayun. Huwag ka mananatiling pagkalagapak mo sa lupa, huwag ka mananatiling nakahandusay doon. Ang sabi nga ng Biblia, kapatid kahit na ikaw tama ba makapitong tumayo ka ng paulit-ulit, tumayo ka uli. Nakalimutan ko na yung talata yun, kapatid natin, Kasi, ang isang mananampalataya, sabi na natin, sugo na mismo ng Diyos, at natisod. Dapat niyang turuan ang kanyang sarili. Bakit niya tuturuan ang kanyang sarili? Mangangaral nga Di ba? Kaya yung pangangaral, hindi lamang yung pangangaral sa iba, kundi pangangaral din yun sa iyong sarili. Yan, Kaya, ganito, napaganda itong talatang binitawan mo, kapatid na Aldrin. Kaya dito, talagang yung binasa mo na pinahayag at iniwang liham ng kapatid na Ellen White, hindi nga pababayaan ng kanyang tunay na bayan na nalabing iglesia na tayo ay maililigaw ng mga ganitong klaseng katuruan. Kaya nga bilang paalala pa rin na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang manggagawang si Timoteo, ganito po ang ating mababasa sa unang Timoteo 4:16. Kaya si Apostol Timoteo, si Timoteo ay pinag-iingat siya ni Apostol Pablo. Sabi po sa 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang iniligtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Pag mayroong nakinig sa iyo na talagang, sabi nga ni Pablo kanina, na binasa mo doon na ikaw na nangangaral sa tao na wag mangalon niya, 3 pa lang asawa. Kaya masakit ito nga, kapatid na Fernan. Pero salamat sa Diyos sa mga katotohanang iniwan din ng kapatid na Ellen White na hindi pababayaan na mamamalagi ang mga ganitong klase ng mga mangangaral. Kaya nga sabi ni Pablo, bilang suporta sa liham ng kapatid na Ellen White, mag-iingat tayo sa ating sarili at sa iyong turo. Kapatid na Fernan? Opo, kaya napakahalaga po niya. Kasi, yun pong mga ngaral ng ating Panginoong Diyos. Dapat, kapatid na Aldrin, katulad ng ating nabasa hindi magnanakaw. Hindi magnanakaw. Pag-usaping pagnanakaw, malawak na ang masasakupan nito, kapatid na Aldrin. Di ba? Sama na rito yung pag-iikapo. Sama na rito yung iba't ibang anyo pa ng pagnanakaw. Ngayon, eto pa, doon sa mga ating mga nabanggit na, dapat ang isang mangangaral, kung
kung atin tong paiikliin yung iba sa maikling term, dapat hindi isakin, kapatid na Adlin. Hindi makasarili. Oo, ganyan po dapat eh. Oo. Kaya, pag pinag-uusapan yung kasakiman, yung pagiging makasarili, kung nakatanggap ka ng biyaya ng pagpapala sa Diyos, extend mo sa iba, kapatid na Aldrin. Kung natanggap mo yung pangako ng kaligtasan, yung promise of salvation, iparanas mo rin sa iba, ipangaral mo din. Kaya nga mga ngaral eh. Kasi kapatid na Aldrin, kung bakit ko binabanggit ito, maraming mga ngaral na selfish, namimili. Ay, nga aralan ko, ito lang kasi mabait ito eh. Etong masama ugaling ito, hindi ko na ito aaralan. May mga ganyan eh. Tama po. Diba? Pero, ang sabi ng ating Panginoon, dapat hindi ka makasarili. Kung ano yung tinanggap mo, extend mo sa iba. Ito kagandahan, kapatid na Adin, itong ginagawa nating online Bible series. Kasi, dito di ka makakapamili eh. Di ba? Kahit sino makakapanood dito eh. Yan ang kagandahan yan, ano? Tapos, ang isang mga ngaral, kapatid natin, dapat ay walang masamang bisyo. Nilagyan ko ng masamang bisyo, kapatid natin, ha? Kasi mayroon namang mga mabubuting bisyo eh. Ako, ang bisyo ko, kapatid natin, magbasa ng Biblia eh. Ikaw ba, ano bisyo mo? Parehas tayo. Yung iba kasi iba bisyo, brother Adin eh. Yung masama. O yung masamang bisyo. Yun ang wag nating uugaliin. Ano? Yan naman, kapag pinag-uusapan na naman ng masamang bisyo, kung saan naman pupunta yan. Ano? Andiyan yung mga ngaral ka na, kaya lang, ang bisyo mo, naku, wag ko na nga mabanggit yung mga chicks na kapatid na Aldrin. At ang bisyo mo, manggancho. Aba, hindi rin maganda yun. Yan. At ang isa pa, yun pong mga ngaral dapat hindi konsentidor. Diba? Konsentidor dapat. At ang mga ngaral, tapat sa kanyang ginagawa. Tingnan, babasa ko na isang talata, kapatid na Aldrin, buhat sa unang Timoteo 3:13. Maganda rin yung talatang ito. Ganito ho ang ating mababasa. Ito naman, nakasandig ito sa pagiging diakono. Pero mahalaga rin prinsipyo ito, kahit ito ay nakasandig sa diakono, kapatid na Aldrin, sapagkat ang nangamamahalang mabuti sa pagka-diakono ay magtatamo ng kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapatan sa pananampalataya kay Kristo. Ang gusto ko makita rito, kapatid na Adin, kahit na yung tinutukoy dito ay patungkol sa diakono, dapat maingat ang tao sa kanyang mga gawa. Sa kanyang mga ikinikilos. Mas maganda yung salin dito sa tawag dito sa New Filipino Version. Ibababa ko lang ng bahagya, kapatid natin, kasi gusto ko yung version na ito. Anong sabi? Ang mga naglilingkod ng tapat. Ano daw sabi? Yung mga naglilingkod ng tapat ay nagtatamo ng magandang kalagayan at nakatitiyak sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakaganda. Dapat pala talaga ang isang mananampalataya, kapatid natin, maging tapat sa lahat ng kanyang ginagawa bilang isang mangangaral ng Diyos sa nalabing iglesia, kapatid natin. At yan ay binasa mo, kapatid na Fernan. Ibababa lamang natin sa 8, unang Timoteo 3:8. Dahil ang diakono ay tumatayo din para mangaral sa salita ng Diyos, dapat ang katangian ng mangangaral ng Diyos ay may kahalintulad din sa isang naglilingkod na gaya ng diakono. Sabi po sa 3:8, gayon din naman ang mga diakono dapat ay mauhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming anak, hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan. Marami kasi mga ngaral, kapatid na Fernan, sakim sa mahalay na kapakinabangan. Sabi mo, gancho. Oo, totoo yan. Sabi pa dito sa binigay mong talata, hindi dalawang dila. Ano ba ibig sabihin nun? Dapat hindi marites. Tama po. Hindi mapaglubid ng buhangin. Opo. Hindi dapat dalawang dila.
Dito sa Magandang Balita Biblia. Ayan. Ito rin yung talatang binasa po ninyo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal. Ayun. Tapat mangusap. Hindi sugapa sa alak. Ayun. Hindi sakim. Kita po ninyo yan. Matindi. Baka may mga ngaral, sugapa sa alak eh. Ako, marami akong nakikita, kapatid na rin eh. Mga nagpapakilalang mga ngaral eh. Pero ang nasa tabi tawag dito, tunay-tuniladang alak eh. Hindi talaga ito sa Diyos. At ang tunay na sa Diyos, marangal. Kapag sinabing marangal, malinis ang ibig sabihin niyan. Iniingatan niya yung kanyang sarili kasi siya ay replika ng ating Panginoong Diyos, kapatid natin. Amen. Kaya nga yung mga ganyang uri ng mga ngaral, sabi pa ni Apostol Pablo, kapatid na Fernando, dito sa ikalawang Timoteo, sa 3:7, laging itong nagsisipangaral, hindi nakakarating sa katotohanan. Sabi po sa 3:7 ng ikalawang Timoteo, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Napakaraming mga ngaral ngayon. Makikita natin napakasigasig mag-aral, kapatid na Fernando, pero hindi na dumarating sa katotohanan na dala ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Fernando. Oo, totoo yan. Kaya napaganda ng talatang yan eh. Kahit na anong gawin nilang pag-aaral, hindi talaga sila makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Alam mo kung bakit, kapatid na Adin? Kasi habang nag-aaral ng Biblia ang gusto lang niyang suhayan, yung naitanim na sa kanyang isipan. Ayun. Kahit na nakikita niyang tama yung pananampalataya ng Adventist, tutol lang kanyang isip. Kaya hindi siya nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan eh. Sabi yung tunay na sa Diyos, ganito ang ating mababasa. Buhat sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, talatang 11. Ito po yung mga ngaral na sa Diyos. Tingnan po ninyo. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob, ang alin? Ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Kita na natin mga kaibigan, talagang meron talagang hindi pinagkalooban eh. Sino yung hindi pinagkalooban? Di yung mga ngaral na hindi kabilang sa tunay na bayan ng Diyos, sa nalabing iglesia, sila yung mga ngaral na tumakbo lamang sa ganang kanilang sarili. Hindi talaga ipinagkaloob sa kanila. Ngayon, may isa pang talata, kapatid na Adrian, doon naman sa Lucas 8. Lucas 8, talatang 10. Ganito naman ang ating mababasa. At sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sino ba yung tinutukoy na inyo? Di yung kanyang mga lingkod talaga, yung kanyang mga sinugo, na sa mga sinugo raw, ipinagkaloob na malaman nila yung hiwaga ng kaharian ng Diyos. Pero sabi sa karugtong pa, datapwat sa mga ibay, sa mga talinghaga, upang kung magsitingin ay huwag silang makakita at makarinig ay huwag makaunawa. Bakit ginagawa ng Panginoon ng ganito? Kasi ang iglesia, isa lang. Isa lang ang tunay na iglesia. Hindi marami, tapos iba-iba doktrina. Hindi ganoon. Isang iglesia, isang pananampalataya, isang espiritu. Yan ang tunay na sa Diyos, kapatid na Aldrin. Amen. At bilang tugon sa inyo pong binasa, kapatid na Fernand, ang isa pang mga ngaral, hindi ipinapangaral ang kanyang sarili, gaya ni Apostol Pablo na mga ngaral na galing sa Diyos na inilagay sa nalabing iglesia. Basahin po natin, kapatid na Fernand, dito po sa ikalawang Korinto 4:5 bilang katangian ng mga ngaral na galing sa Diyos. 4:5 ng ikalawang Korinto. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ang pakilala lang ni Apostol Pablo alipin. Ngayon, ang mga mangangaral ngayon, magpakilala, parang sinasamba, divine master,
At kagandahan pa dito sa mangangaral na galing sa Diyos sa loob ng nalabing iglesia, kailanman hindi niya raw ipinapangaral ang kanyang sarili, kapatid na Fernand, sapagkat nasa propesyon si Apostol Pablo. Kapatid na Fernand. Tama po, at napakaganda nga ng ating mga inyo pong binibigay na talata. Ano? Madagdagan ko na rin, kapatid na Aldrin, palibasa binasa nyo na ang unang Korinto, Kapitulo 4. Dadako naman ako sa Kapitulo 6 ng ikalawang Korinto rin. Ito ay nasa Kapitulo 6, talata naman ay 3. Ganito ang sinasabi sa atin. Ano ho? Yan. Na di nagbibigay ng kadahilanan. Ano ho? Na di nagbibigay ng kadahilanang ikatitisod sa anuman. Ibig sabihin ng isa talagang mangangaral o sugo ng ating Panginoon, hindi siya nagbibigay ng ikatitisod ng mga kapatid. Di ba? O, kaya dapat maingat po siya. Ano pa sabi? Upang ang aming ministeryo ay wag mapulaan. O, totoo naman yan, kapatid na din eh. Kapag ikaw yung sanhi ng katitisuran ng mga kapatid, ay pati ministeryo natin mapupulaan ho niyan. O, wala ng saysay yung ating ipinangangaral. Di ba? O, kaya doon sa binasa mong talata, kapatid na din, dapat tinuturuan ng mga ngaral yung kanyang sarili. Ano ho? Ngayon, tuloy ko pa, kapatid na Aldrin, ha? Sabi pa rito sa 4. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, at sa mga pangangailangan, at sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga mandaraya, gayon may mga mapagtapat, waring hindi na kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad sa hihingalo, at narito kami na nga bubuhay gaya ng pinarusahan at hindi pinapatay. Last na talatang sa huling talata, tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nagagalak, tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami, gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Ano ibig sabihin nito? Dapat ang isang mangangaral, kapatid na Aldrin, no? Hinuhusay niya yung kanyang sarili. Binibigyan niya dapat ng pagkakaiba, yung makasanlibutang gawain, at yung sa Diyos na gawain. Hindi natin ito pwedeng pagsamahin. Ano? Hindi natin pwedeng pagsamahin. At dapat, anumang pagsusumakit sa buhay, anumang kapigatian, anumang kalungkutan, anumang mga kakulangan natin sa pinansyal, manatili tayong tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo nasisilaw sa mga bagay-bagay na naririto sa salibutan, kapatid na Aldrin. Yun, bilang katapatan ni Apostol Pablo sa kanyang bilang mangangaral, sa kanyang tayo, na tinawag siya ng Diyos, kapatid na Fernand, makikita pa natin ang isang katangian ng mangangaral. Hindi niya hinahanap yung kanyang sarili. Sabi nga po rito ni Apostol Pablo, nagtataka nga ako sa iba, kapatid na Ferdinand, kung talagang sa gawain lang, wala na tayong panahon sa mga makasanlibutan. Nagtataka ako bakit naisisingit pa ng iba yung kasalanan. Talagang nabibigyan pa nila ng panahon. Pakinggan po natin si Apostol Pablo bilang katangian ng tapat na mangangaral na galing sa Diyos sa loob ng nalabing iglesia. Sabi po sa ikalawang Korinto 12:14 hanggang 15. Ikalawang Korinto 12:14 hanggang 15, ganito po ang ating mababasa. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarihan sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Talatang 15,
at ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Ito isang tapat na mangangaral, kapatid na Fernan. Gumugugol na at gumugugol ng kanyang panahon dahil sa kagalakang iniatang sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang tugon pa niya, kapatid na Fernan, ito pa ho ang isang katangian ng tapat na mangangaral. Sabi po sa Gawa 20:24. Ganito po ang ating mababasa. Gawa 20:24. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay. Nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kaya wala. Alam mo, kapatid na Fernan, kung magpo-focus lang yung mga kasama natin, wala nang dadaan na kasalanan eh. Ewan ko kung paano nila nakahati yung oras nila. Minsan banal, minsan kabalbalan. Kapatid na Fernan. Ano yun? Minsan banal, minsan naman kabalbalan. Kabalbalan. Yan ang masaklap nga, kapatid na Adin. Kaya nga ipinapayo sa atin ng atin pong Panginoon, dapat maging tapat tayo sa lahat ng ating gawain. Tulad ng sinasabi doon, ito lagi na natin ginagamit yung talatang ito sa 10:31 ng unang Korinto. Ganito ang atin pong mababasa bilang pagpapaalala. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Saan daw po? Ano daw po ang ating gagawin? Gagawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Kaya walang dahilan Ngayon, dito pa sa isang talata ng Galacia. Ito, magandang prinsipyo ito. Nabanggit na rin natin ito nung nakaraan. Pero ganito ang sabi sa atin, 2:20 ng Galacia. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ito dapat alalahanin ng isang taong naglilingkod sa Diyos at mangangaral. Naisipin niya na siya ay kasama ng napako ni Kristo doon sa krus. Okay, sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang problema ng iba, kapatid na Adin, yung nabubuhay sa kanya, yun pa rin niyang lamang makasalanan. Di ba? Yun pa rin sarili niya, yun pa rin ang nabubuhay. Sabi rito, tulad ng prinsipyo ni Apostol Pablo, dapat alalahanin ng isang mangangaral na siya ay hindi na dapat nabubuhay sa ganang kanyang sarili, kundi si Kristo na dapat ang nabubuhay para sa kanya. Tuloy natin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sabi ni Apostol Pablo, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Kapag ganito ang prinsipyo, kapatid na rin at mga kababayan, wala nang puwang para mag-isip pa tayo ng iba pang bagay. Kundi tiyak nakatuon ang ating isipan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating pong kapwa. Ngayon, sabi pa rito, bilang pagpapatuloy, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ayun. Siguro na may misinterpret ito ng iba, kapatid na Adrin. Ibig sila ng ibig. Hindi ganoon. Hindi magbalik tayo ng papuri, paglulahati, tumbasan natin yung pag-ibig. Hindi man natin kayang tumbasan, pero at least nakikita ng ating Panginoon na nagiging tapat tayo sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbigay ng kanyang sarili para matubos tayo sa sumpa ng kamatayan, kapatid na Adrin. Yun, kaya nga, kapatid na Fernan, matapos magawa ng mga tapat na mangangaral ng Diyos, merong isang paalala ang ating Panginoong Hesukristo kapag ito ay nagawa na natin, dahil nakakatakot kung lahat sa atin ay magiging guro sapagkat tayo ay dadaan sa mahigpit na paghatol. Sabi nga po sa Santiago 3:1, may ganitong paalala ang isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Santiago 3:1, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang nakasulat.
Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Kaya nga pinapayuhan din ng mga apostol ang ating mga kasamang Kristiyanong Adventista na huwag maging guro ang marami sa atin, mga kapatid. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Lalo na kung may mapaniwala ka sa iyong paniniwalang dualism, ang pananampalataya natin ay Trinity, nagkakalat ka ng dualism, ay dadaan niya sa mabigat na paghatol, kapatid na Fernan. Opo, kasi ang lingkod ng Diyos mga kababayan, kapatid na rin, sinasabi na ng Biblia para hindi tayo magkawatak-watak ng paniniwala ganito ang sabi sa atin, di ba? Buhat sa Kapitulo 8 sa talatang 20 ng Isaias, sa kautusan at sa patutuo. Kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ano ibig sabihin? Pag sinabing tunay na walang umaga sa kanila, di walang liwanag sa kanila. Kapag walang liwanag sa kanila, nasaan sila? Nasa kadiliman, mga kababayan. At hindi ito nais lang Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon, manangan tayo sa liwanag. Manangan tayo sa katotohanan. Kaya yung ating aral, isasandig natin sa kautusan at sa patutuo. Ngayon, isa pang talata. Sa Isaiah 58, talata naman ito ay 8. Ganito ang ating mababasa. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Napakaganda, kapatid na Adin, na kapag tayo ay mananangan sa ipinagkatawag sa atin, ang Diyos, lagi tayong papatnubayan. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging ating bantay likod. Kaya sino ang laban sa atin kapag si Kristo ay nasa atin, kapatid na Adin? Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang